Hello guys! Hello Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. I hope na makuha mo yung energy ngayong araw na ito. It's Friday energy, Air Signs. Kung bago ka sa channel ko, please huwag mong kakalimutan na i-like and share, mag-subscribe, and i-press mo ang notification bell button para updated ka sa araw-araw na pag-upload ko. Hindi lang ako nag-upload kung halimbawa emergency, may sakit ako or may nangyari sa akin. Okay? Okay, so number 13, number 4, number 44, 6. Wow. So air signs, ang nakikita ko siya dito sa 3 cards na to, it's punong-puno siya ng success. Victory and success. Kasi una, number 13, 4, sa usaping emotional, financial, psychological, physical, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Okay? So, punong-puno ng pagbabago. Kung nandito ka sa number 13, sinasabi ng barahan na papunta ka na doon sa stability. Diba? Papunta ka na doon sa security, sa stable, sa hindi pagewang-gewang na relationship, hindi pagewang-gewang na financial or kano pa man. So, atong 44 na to, it's a manifestation na atong araw na ito, simula ito ng pagkakaroon mo ng matatag na pundasyon, matatag na haligi. Okay? So, yun. Sa loob ng bahay, pwedeng may magbago. Pwedeng may magbago or pwedeng yung iba sa inyo gustong magpa-renovate ng bahay, gustong magpatayo ng bahay. Yung iba sa inyo dito, posibleng may buntis, may planong magkaroon ng anak or kano pa man. Emotionally, nakikita natin na may pag-asa. Like yung pamilya na hindi nabubuntis or hindi nagkakaroon ng anak, pwedeng mabuntis sila, magkaroon ng anak. Yung iba naman na walang bahay, pwedeng magkaroon ng bahay. Yung iba naman na away sa pamilya, pwedeng magkaroon din ng peace and harmony. At ang transformation na to na number 4 is parang sinasabi niya na lahat sa buhay mo ay magta-transform, magbabago. Para siyang alchemy in the making, diba? So, may magbabago. Like, bigla mo lang na maramdaman na may pagbabago na nagaganap sa'yo. Yung mga tao sa paligid mo, parang nararamdaman mo na iba sila sa dating sila. And yung environment mo, yung parang kahit simoy ng hangin, parang iisipin mo, ang init na, umagang init na. So, nakikita natin dito is a positive confirmation na punong-puno ng pag-asa ng changes. Career change, relocation, travel, movement, positive movement forward. May recognition, awards, rewards. Mayroon ditong nakikita ko na samot-saring recognition, papuri. Diba? Yung pinapalakpakan ka, pinupuri ka, good job, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Parang ganun. So, congratulations. Like for example, kung buntis ka ngayon or yung asawa mo lalaki ka buntis, may maraming nagko-congratulate sa'yo. Meron ditong kinocongratulate ka kasi nasa position ka na kailangan i-congratulate. May iba sa inyo dito na from single magiging married or from married magiging single, parang ganun. So, maraming magta-transform yung buhay mo na parang hindi mo na siya kilala. Parang ganun. Unexpected or expected transformation. Literal, may mga lilipat ng bahay, kung lalo na kung nangungupahan lang kayo. And yung iba din, parang nagbabalak na magpatayo ng bahay. Parang ganun. Okay, so meron ka ditong Page of Swords. And then, Ace of Pentacles. At ang 2 cards na to is parang nagsasabi na yon, may posibleng balita. Magkakaroon ng parang positive omen sa araw na ito. Yun, may good news. May balita dito na matatanggap ka na pwedeng magdala sa'yo ng pera. Diba? So, pwedeng may mag-o-offer ng bagong trabaho or posibleng may mag-o-offer ng isang malaking anong tawag dito? Pagkakataon siya or posibilidad na siya yung parang ang tagal-tagal ma-reach out. Diba? Pero sa araw na ito, parang posible. Okay? So, sinasabi ng Barasser dito, no more pain, no more heartaches, no more regrets, no more resentment. Wala na. Okay? If masyado kang parang nega or masyado kang emotional, hindi ka makapag-forgive, hindi ka maka-forget. Dito sa barahan mo sinasabi na forget and forgive and forget, and start new.
Relationship, meron ditong mga relasyon na siguro mga mag-ex na pareho silang nasaktan sa kanilang breakup, ang posibleng magkabalikan. Meron din sa inyo ditong sa araw na ito, ang dami-dami yung kailangan tapusin. Multitasking, ang dami-dami yung kailangan na gawin. Araw, gabi, umaga, hapon, parang wala na kayong oras para sa pagpapahinga kasi kailangan yung tapusin itong trabaho nyo. Oh, it's a confirmation again. 1, 2, 3, 4. 4 cards and then 10. Ang posibleng, ang nagsasabi sa'yo na posible talaga yung pagbabago. So, parang yung Wheel of Fortune ay iikot yun para ibigay sa'yo kung ano yung fortune na belong sa'yo. Parang iikot siya, okay, para kanino to, ganyan, ganyan. Okay, so, pwedeng yung concern mo is tungkol sa pain and heartaches mo, na palagi kang sinasaktan, palagi kang umiiyak gabi-gabi. So, pwedeng yun. Pwedeng umikot na. Kung dati ka ay palaging umiiyak, pwedeng ngayon ay masaya ka na, or wala na yung mga unfairness. Fair na yung energy na ibibigay sa'yo. Like, for example, palagi kang hindi napopromote, ganyan, ganito. Pwedeng doon sa victory and success, pwedeng umikot yung Wheel of Fortune. Okay, ikaw naman yung nasa top. Ikaw naman yung nasa highlight ngayon. Ikaw naman yung bida. Ikaw naman yung nasa spotlight. Parang ganun. So, kung hindi ka napupuri, hindi ka nakakarinig ng appreciation, ng thank you, congratulations, it's your time na. Diba? So, parang yun, iikot siya, blah, 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 blah. Boom. Diba? So, iikot siya ng ganun. And dito sa foundation and achievements, ganun. So, parang minamanifest mo, gusto kong magkaroon ng bahay, gusto kong magkaroon ng pamilya, kompleto, mabuntis, magkaroon ng anak na lalaki or anak na babae, yun. Diba? So, ibibigay naman sa'yo ng universe kung ano yung deserve mo. Yung deserve mo. Okay? Hindi niya ibibigay yung mga bagay-bagay na kahit minamanifest mo na alam niya na makakasira sa'yo. Okay. 9 of Swords. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, yun, from 9 of Swords, papunta ka na doon sa Queen of Cups. So, ibig sabihin, tapos na yung mga malulungkot na pangyayari sa buhay mo. Meron ditong resolution, may solution kung paano mo mag-get over yung, for example, galing ka sa isang heartbroken or maybe sa relationship na hindi maganda. Sinasabi ng bara sa'yo dito na papunta ka na doon sa Queen of Cups, sa kalmado, mas anong tawag dyan? Kalmado, silent na relationship or estado sa buhay mo. Oh, sorry guys. Oh, okay. And next is meron ka ditong The Empress. Etong The Empress na to is parang sinasabi sa'yo yun. Ganun din eh. It's new beginnings, fresh start, fresh new beginnings siya. Kasi din, maraming magsisimula, pwedeng magsisimulang magkaroon ng pamilya, magkaroon ng bagong bahay, may magkakaroon ng relationship, bagong trabaho, or kung ano pa man. So, fertile energy siya. So, ang kadalasan dito is congratulatory message ang matatanggap mo dahil buntis ka, or nagdadalang tao ang kapamilya mo, or pwedeng may ikakasal, or pwedeng congratulations kasi bago yung bahay mo, congratulations kasi may success kang nakuha, ganyan, ganito. Okay, so thank you guys and see you again. Bye!